sa may pinakamalaking populasyon na lalawigan sa bansa ay pinamumunuan ni Governor Juanito Victor Remulla, na anak na naging gobernador na si Juanito Remulla. Katunggali ni Governor John Vic ang dati na naging gobernador na si Congressman Ireneo Ayong Maliksi, na dati ring kilalang malapit na kaibigan ng pamilya Remulla. Si Remulla ay kumakandidato sa ilalim ng Nationalist Party at vice-gobernador niya si Jolo Revilla, na anak naman ni Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ang kanila namang mga kalaban na si Maliksi ay kapartido ni Pangulong Aquino sa Liberal Party. Ang kanyang vice-gobernador naman ay si Jay Lacson, na anak naman ni Senador Panfilo Ping Lacson. Ang haharap sa issue ng bayan, Cavite Governor John Vic Remulla, ang nakababatang kapatid ni Gilbert Remulla. Mas matanda po. Natanda ako sa kanya. Pinabata lang ito. Para gumanda-ganda yung ano natin. Governor John Vic, kamusta? Okay naman po. 18 days to go, excited na rin. Itong mga nakaraang araw, yung mga napapabalita, yung mga parang kumakalas daw sa iyo, na mga dati yung kaalyado, lumilipat sa kampo ni Congressman Ayong. Ano ba ang mga issue doon? May isang mayor na lumipat sa amin noong February. Sa Rosario? Sa Rosario. Mayor Nonong? Mayor Nonong. Pero pagkatapos na wala na. Normal naman sa politika yan, si Mayor Nonong since 1986, naka-4 na lipat yan eh. Sa amin, sa kabila, sa amin, sa kabila, sa amin, sa kabila. Kaya normal na sa amin yun. In-expect na rin namin. Okay. Pero mismong si Congressman Ayong Maliksi, dati nang masasabi natin katambal talaga ng Remulla family, di ba? Kakambal bito ko ng ama ko yan for 40 years. Yeah. Kanang kami siya for 40 taon. Oo. Anong naging ugat nung medyo nagkahiwalay kayo ng landas yan? Ako. Ikaw? Hindi kami nagkasundo sa politika eh. Pumasok nung naging sabay kaming governor siya, vice governor ako. Hindi ko masakyan yung programa niya, hindi ko masakyan yung mga standard operating procedure ng mga tao niya at siya. At nung nakita ko yun, hindi ko talaga matiis at kontra sa values na tinuro sa akin ng ama ko, kumalas na rin ako sa kanya. Standard operating, SOP. Ano ba ang SOP na hindi maganda? Kasi katulad nung pumasok ko sa gobyerno, pumasok ko sa bilang gobernador, ang number 1 rule ko dyan ay tanggalin na lagay. Kaya from yung standards dati, binaba namin ang presyo namin from 40 to 50% ang binaba ng lahat ng mga bilihin ng Kapitolyo. Nung ginawa kong policy yun, nagugulat lahat ng tao, ba't mong ginawa yan? Sabi ko, dapat panahon na matanggal yan sa gobyerno eh. At gusto kong patunayan talaga na pwede kang magpatakbo ng lalawigan at pwede kang manalo ulit na hindi ka nagnanakaw sa bayan. So, sa ngayon ba, nag-uusap pa rin kayo ni Congressman Ayong? We're cordial. I'm very respectful to him. Kung nakikita ko siya, ako pa nalapit sa kanya. I try to keep it as civil as we can para makita rin ng tao na ang politika hindi dapat masyadong personalan. Gaano kainit ba ngayon ang politika sa lalawigan ninyo? Issues-based kami. Hindi mo kami nagpe-personalan. Kahit nilalagay na sa personalan yung balitakdakan, babalik pa rin ako sa issues na lang. Kasi kung sumusaw ko sa personalan, disservice sa tao yan eh. Kawawa ang tao eh. Hindi na nakikita talaga kung anong kailangan na marinig, kung saan papunta ang probinsya, kung anong kailangan pag-usapan. Kung magpe-personalan lang kayo, di mataturn off yung maraming mga botante. Governor, di ba, ang tagal ring nagsilbi bilang gobernador yung inyong ama? Oo, 14 taon. At syempre, lahat ng tao iniisip nila na yung anak dapat nagpatuloy kung ano man yung naipundar na nung ama. Ano ba ang mga programang itinuloy nyo at ano yung mga ibinago nyo? Siyempre, ang focus ng father ko nun ay industrial growth. From 0 to 300,000 new jobs in 14 years ang ginawa niya. Paano nyo napalago yung mga trabaho doon? Industrial peace. Pinangako niya sa lahat ng mga investors na pag dito kayo, walang strike. Pag dito kayo, aalagaan ko kayo. Pag dito kayo, may kuryente. Pag dito kayo, may tubig. Pag dito kayo, wala kayong magiging problema sa mga local officials. So, ang fastest growth rate ng industrialization sa buong Pilipinas nun ay sa Cavite. Sa amin nangyari. So, yung mga nag-locate sa inyo, mga karamihan, mga pabrika na... Pabrika, marami. Maraming Japanese, Taiwanese, and Korean firms sa amin ang lumipat. In fact, ang base ng industrialization ng Southern Tagalog, sa amin talaga nag-umpisa yan. Tapos, lumaki na. Dahil siguro, bukod sa Laguna, marami ding mga lumilipat sa Cavite, no? O nag-establish. Sa amin dalawa, sa Cavite at sa Laguna ang pinakamarami. At tumahabol na rin yung Batangas. So, kung sa ngayon, meron bang sabihin na nating maibabago pa ang Cavite sa patuloy na sabihin nating progress nito?
Ang Cavite kasi ang home of choice ngayon ng mga tao eh. Sa amin nalipat lahat. Ang first time home ownership namin, pinakamataas sa buong Pilipinas. Okay. So, ang growth namin talaga is social integration ng mga bagong lumipat sa amin para maging bahagi sila ng komunidad. Para mangyayari yun, kailangan very accepting kami at saka very yung provide namin ng mga kailangan nila. Ang pinakamalaking problema namin ngayon, traffic. Kasi ang growth rate namin, we have doubled our population every 7 years for the last 25 years. Every 7 years? Oo. Talaga? Katulad, doble. Nung board member ako noong 1995, 750,000 patante namin. Dahil ba yun sa mga lumilipat nga o yung mga tinatayo na bagong Ang subdivision? majority ng growth namin is not natural birth but by yung mga nagmamigrate to Cavite sa amin. Ano yung, nakatatlong taon na po kayo, no? Ano yung balak niyo pang paguhin o ipagpatuloy dun sa inyong probinsya? Lalo na, nabanggit na natin ng konti, na meron kayong competition sa Laguna eh. Grabe yung growth doon. Nakatuon din yung real estate development at yun ang sinasabi din ng the future business district. Nakapit-bahay niya lang. Anong pananaw niyo tungkol sa competition yun? And in line with that, ano yung plano ninyo sa Cavite? The competition is very friendly naman eh. Okay. Ang problema ng Laguna, lilimang bayan lang talagang growth area nila. Pagkatapos kasi ng Canlubang, maliit na. Ang daan papuntang Los Baños. Sa amin, maraming daanan eh. So, ang growth potential sa amin mas malaki. Ang competition sa amin ay hindi naman sa industrialization dahil may kanya-kanyang niche kami and there's enough room for everyone. Pero kung saan nalipat yung mga tao at ang quality ng mga taong nalipat sa amin. Malaking tulong ba yung naitayo yung Cavitex? Malaking bagay. Malaking bagay. Ang travel time sa western side ng Cavite was cut by 30 to 45 minutes. Malaking bagay sa amin yun. Pero kailangan pa extend yun. Kung ilalagay yung bagong airport sa Cavite sa Sangley Point, kailangan i-extend yung Cavitex by another 14 kilometers para papasok. Tapos magre-reclaim kami ng 2,000 hectares para magkaroon ng world-class airport doon sa Cavite. Well, isa pang bago rin, Tony, na kapansin-pansin yun, kayo at yung kalaban ninyo, meron kayong mga napaka-bagets na running mates, no? Parang nagkasabay pa kayo, parehong bagito sa politika, although hindi bago sa mundo nila kasi pamilya nila nandun na, di ba? Paano nyo napili yun yung mga running mate at sa tingin nyo, ba't yung kalaban nyo, bata rin yung napili nilang running mate? Well, si Jay, kasi tanda ko yun eh, mga 42 siya eh, 45, so 3 years difference kami. Si Jolo bata talaga 25. Yeah. Pero si Jolo may experience na siya, nag-barangay captain siya, nag-ABC ng Bacoor, tapos nag-ABC ng Lalawigan. So may sufficient experience na siya. Nagsilbi na siya sa Sangguniang Panlalawigan ng 3 taon. Tingin ko handa na siya. Ako 27 nung pumasok sa provincial politics eh. It's just 2 years ahead nung kay Jolo. So halos pareho rin yung edad nung pumasok kami. Kanina, balikan natin yung issue na yung kay Congressman na Ayong Maliksi, ano? Sabihin na natin dati, sabi mo nga, parang kambal-bitukan na sila ng pamilya ninyo. Pero ngayon, medyo binibitawan yung salita, parang mailap daw kayo. Mahirap hanapin, mahirap. Ano yung tawag doon sa cellphone? Yung cannot be reached. Doon ako nagtataka sa kanya eh. Kakakomisyon lang namin survey, si Lilo Strategic Research. At overwhelmingly, 52% ng lahat ng Caviteño nakita na ako in person o nakausap ako versus 38% sa kanya. So, yung tingin ko yung sinasabi, hindi ako yung mailap ako. Yung mga nakapaligid sa kanya, nagsasabi yun, sinususunod siya. Pero overwhelmingly, ang sinasabi ng tao naman na nakikita ko sa barangay nila, kung saan sila nakatira, nakikita ko sa plaza nila. Kung di man sila makapunta sa Kapitolyo, ako na napunta sa kanila. Alam mo, yung usapang dynasty, ewan ko kung gasgas na yun, pero siguro pag dynasty, pag-uusapan, Rimulya. Rimulya, dahil parating nakatatak sa isipan ng tao, panahon pa ni Marcos, Rimulya na yun. Ngayon, Rimulya pa rin. Dynasty, sa palagay mo, dahil may mga kapatid ka rin iba, si Gilbert, tumakbo na pagkakongresista dati. Tumatakbo si Gilbert niya, di ba? Congressman ulit. Tapos si Boying Rimulya. Itong mga pangyayaring ito, parang lalong napupukol yung issue ng dynasty sa inyo. Hindi lang sa amin yan. Siguro 200 pamilya sa buong Pilipinas ang ganyan eh. Hindi lang kami yan. Pero totoo naman yan, marami kami tumatakbo. Pero kung titignan nyo, yung father ko governor ito, 1995. So may 15 taon kaming agwat bago ko naging governor ulit ako. So hindi succession na namin. We had to earn our way back into politics. Dynasty dahil marami kami. At okay lang, we wear it at tinatanggap namin yun. But mas importante yata yung trabaho namin. Actually, maganda nga na i-point out mo yun. Parang after ng elections na unseat na yung ama mo, matagal na naging period na nawala ang Rimulya. No? Hanggat sa bumalik ka, tsaka sila Gilbert, si Boying. Kumbaga, nung panahon na yun, sabi nila, alisin yung mga trapo, tawag nila. Tama. So, sa tingin mo ngayon, Governor John Vic,
hindi trapo ang tingin ng tao sa'yo? Tingin ko hindi. Overwhelmingly naman lumalabas sa mga surveys namin na very forward-looking ang tingin nila. Tingin nila ang corruption issue is behind me, nasa kalabang ko. Tingin nila I'm capable of creating more jobs and capable of maintaining the peace and order. Mukhang tingin nila mas progressive naman ang ideas natin. Alam mo, TJ, ang tawag daw nila doon sa pumalit sa trapo noon. Sa trapo, pamunas, di ba? Bimpo. Alam mo yun, alam mo yung bimpo. Mas maliit na trapo. Hindi, may acronym pa yun. Yung batang inihain ng magulang sa politika. Ang bimpo. Ako na yun, ako Pero na yun. hindi masama naman ang Hindi naman. ang connotation ng bimpo, no? Dahil yung ang tingin nga nila noon, yung mga mas batang generasyon, mas may parang ideas na mas mapapakinabangan. Ginawa namin yun eh. Nung ako naging governor, nag-implement kami nagpa-certify kami sa ISO 2008 para maging process-driven ng Kapitolyo. Through that, tinanggal namin ang corruption, tinanggal namin ang SOP, binawasan namin ang waiting time for services to be rendered, at ang documentation ng lahat ng trabaho namin. Dahil doon, nirecognize tayo ng DILG as the #1 province sa buong Region 4 at #2 sa buong Pilipinas. Sinightern tayo as #1 in good governance at may seal of good housekeeping. So may mga bago tayong prosesong binigay at sana ma-maintain hanggang tumagal yan dahil ang transparency at efficiency ay importante sa serbisyo. Naman. Alright, Governor John Vic Remulla, maraming salamat sa pagdalo nyo ngayon. Thank you. Thank you. Mga kaibigan, abangan bagong Comelec app ilulunsad para